Kaya ko siya ginawang chief of police sa Albuera dahil nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa siya nakaupo sa as president. Meron pumunta doon na mga tao galing sa Albuera. Kasama doon yung, hindi ko alam kung incumbent or former mayor de la Serna, pumunta kay President Duterte at humingi ng tulong na, sir, sana sir, ma-address mo yung problema sa droga namin sa Albuera. So, tinawag ako ni President Duterte, pinuntahan ko siya, at nandun itong mga tao na ito, pinakausap sa akin. Sabi ni President Duterte, ikaw na bahala itong mga tao na ito, may problema sa Albuera. So, sabi ko, anong nyo? So, yun nga, droga. So, sir, sabi na, sir, meron kami sanang pakiusap sa inyo na kung pwede itong tao gawin yung chief of police doon. Kasi lalaban talaga ito at matino ito na tao. Bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang chief of police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi prior pa. To the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretsyo. Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So, mayroon kang order, you must report to your new assignment to avoid owl. So, paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakikilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po ay nag-kausap ni then Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So, dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So, Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay,
mamatay. That is very obvious for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi means. ko. Yes. Okay. Unang-una, kaya ko siya ginawang chief of police sa Albuera dahil nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa siya nakaupo sa as president. Meron pumunta doon na mga tao galing sa Albuera, kasama doon yung hindi ko alam kung incumbent or former mayor de la Serna, pumunta kay President Duterte at humingi ng tulong na, sir, sana sir ma-address mo yung problema sa droga namin sa Albuera. So tinawag ako ni President Duterte, pinuntahan ko siya at nandoon itong mga tao na ito, pinakausap sa akin. Sabi ni President Duterte, ikaw na bahala itong mga tao na ito, may problema sa Albuera. So sabi ko, anong nyo? So yun nga, droga. So sir, sabi na, sir, meron kami sanang pakiusap sa inyo na kung pwede itong tao gawin yung chief of police doon. Kasi lalaban talaga ito at matino ito na tao. Sabadista ito, sir. Matino. So sabi ko, sino yan? Major ba yun? Captain pa si Espinido noon. O sige, ilagay natin. Kung pag-upo namin, i-assign ko yan doon. So yun nga, tinawagan niya ng mayor si Espinido, binigay ang cellphone sa akin. Sabi ko, Espinido, si General Bato ito, gawin kitang chief of police sa Albuera para i-address mo yung problema sa droga doon, ha? Banggain mo yung Espinosa drug group at linisin mo yung Albuera sa droga. Sabi niya, yes sir. So, yun na, nangyari. Tapos, nung nandoon siya sa Albuera, maganda na ang performance niya. Dahil sa kanya, lumaya si Kerwin Espinosa, nagtago sa abroad, at yung ama ay pumunta sa akin sa krami, nag-surrender. Pansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honor. ba? Okay. So yun, nag-surrender. Sabi ko, bumalik ka doon sa, harapin mo yung kaso mo, bumalik ka doon sa Albuera. Ngayon, Espinido, ginamit namin intelligence na monitor na doon may mga OFW na tumulong sa atin na malocate si Kerwin Espinosa sa Dubai. Nagdala ako ng tao doon para makipag-coordinate sa police doon sa Dubai na dadalhin si Kerwin dito pabalik. So, kinasama daw ng loob niya is hindi turn over sa kanya. I-turn over sa'yo na hindi mo man ito operation ng EIDG at CIDG na kunin siya doon sa abroad. So, automatic, dito siya sa krami, imbestigahan siya ng EIDG at saka ng CIDG. So, yun ang nangyayari, sumama ang loob niya. At yun nga, if you can remember, nung isang hearing nung, isa pa to sa kinasama ng loob niya, isang hearing nung ni Senator De Lima noon na napaiyak pa ako doon sa hearing dahil sinabi ni Kerwin Espinosa na pati daw si Espinido ay humihingi sa kanya ng pera. Yun, sinusuportahan daw niya. Kaya sabi ko, si Espinido na nga lang katiwalaan ko dyan sa pera. Tapos yung pala, tumatanggap rin pala ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Kasama ng loob ko. Pagkatapos ng hearing ko, pinuntahan ko si Kerwin Espinosa doon sa AIDG headquarters. Kinaro ko talaga, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina na sa hearing na si Espinido tumatanggap ng pera. Ang sabi naman ni Kerwin Espinosa, sir, pasensya na sir, nasabi ko lang yon dahil nasama ang loob ko dahil namatay yung tatay ko. Kulungan, namatay, ni-raid ng CIDG. So, ang sabi niya, nasabi ko lang yun sir, pero ang sa totoo lang siya, si Espinido, hindi yan tumatanggap.
Yan siya, pag tinix ko yan siya, sir, sir, may kailangan ka ba? Ay, suportahan kita. Anong mga kailangan mo dyan? May padala kita ng pera. So, masagot daw si Espinido ng mga Bible verses. Bible verses na sagot ni Espinido. So, sabi ko, hindi pala talagang totoong tumatanggap si Espinido ng pera. So, yun, nagsimula na yung sama ng loob niya. Tapos ngayon, ito na yung problema sa since successful siya dito sa pagbangga niya sa Albuera. Ngayon, pumunta naman sa opisina ko ito si dating Congressman Waminal, ngayon gobernador na ng Misamis Occidental, kasama yung mga mayor niya. If you can remember, isang mayor doon kasama niya, if I can remember, si David Navarro, yung mayor na na pinatay doon sa Cebu. May mayor Navarro na napatay doon sa Cebu. Kasama niya, lahat silang, maraming mayor ng MISOC pumunta sa akin. Nakiusap, sir, baka pwede yung ginawa niyo sa Albuera na nalinis, baka pwedeng gawin rin to sa Kwanser kasi grabe ng problema namin dito sa MISOC. Malakas talagang droga dito at yung si Mayor Paruhinog mismo ang drug lord. So sabi ko, sige, anong gusto nyo? Hindi ko na makuha yung specific na pag-usapan namin para kung sila ba nag-request na si Espinido dalhin doon sa Usami City or ako nagsabi na sige, dalhin ko si Espinido dyan para masolve yung problema niyo. Padala ko dyan. So tuwang-tuwa sila. Sila si Congressman Waminal. Ngayon, gobernador na. Pagdating ni Espinido doon, yun, nag-operate ang sa IDJ doon sa siyang chief of police area, kasama siya sa operation. Yung yung problema sa droga doon at sumikat si Espinido doon ng gusto. So, isa pang kisinama ng loob niya nang nandoon siya. Wala na ako retired ako as chief PNP noon, pumunta na ako sa Bucor. Tapos nung nasa Bucor na ako, nagreklamo yan siya na bakit daw siya i-relieve after sa ginawa niya accomplishment, bakit siya tanggalin. So, tinawagan ko si Chief PNP Oscar Albialde. Sabi ko, Bok, bakit nyo i-relieve si Espinido? Kasi tumawag sa akin, nagpatulong, bakit daw siya i-relieve na maganda naman performance niya doon. Sabi ni Albialde sa akin, Bok, may clearance ito kay Secretary Anyo dahil may letter yung mga signed by mayroong yung isang suna 28 yung nasuna ni President Duterte. Pagkatapos ng suna, mayroon daw lumapit sa kanya na isang congressman doon sa MISOC, nagbigay ng letter, copy fornis daw siya, address to Secretary Anyo as DILG Secretary na kanila nireklamo si Espinido na dapat tanggalin daw doon dahil sobra na daw abuso. May mga, yun ang pagkasabi ni Albayalde sa akin, hindi mo sa akin na susulat. Sabi ni Albayalde, Bok, ang mga negosyante ng Usami City, may mga nag-sign ng letter, petition against Espinido dahil nga umabuso na daw ito, para na daw mayor doon at kung ano-ano nang pinaggagawa, yung mga construction materials daw, mga pintura, mga ano pang materialis daw kinukuha doon sa kanilang mga tindahan at hindi nagbabayad. At may threat pa nga daw nga kung gusto ninyo, kung sinisigil nyo ako, baka gusto ninyo, may mangyari sa inyo. Yun lang sabi sa akin Albayalde noon. Sabi ko, siguro, kausapin mo yung mga business doon na kailangan natin si Espinido doon dahil kung baka mabubuhay uli yung Paruhinog group kung mawala si Espinido doon. So in short, hindi natuloy yung pag-relieve sa kanya doon. Hindi natuloy pag-relieve sa kanya doon. Tapos ngayon, mayroon na naman siya binanggit na bakit daw siya sinama sa watchlist daw, mayroong derogatory report doon sa DI sa kanya, gano'n. Wala ako doon dahil during my time, upo ko, wala akong alam na derogatory report laban sa kanya, kaya ko siya nilagay doon sa Albuera.
So yun po ang istorya.